Congratulations, Miss Marian. Napuno ng palakpakan at pagbating natanggap ni Marian sa bawat trabahador niya ng panibagong successful 3-story building ang kanyang naipatayo sa loob lamang ng 7 buwan. Dahil hindi lamang sa kanyang angking galing, kundi pati na rin ang pagiging tapat niya sa kanyang trabaho. Si Marian Florigen del Cuervo ay nagmamay-ari ng isang kilalang construction site. Marami ng mga businessman na nagtiwala sa kanya dahil sa solid at totoong trabahong pinapakita ni Marian. Dala na rin ang kanyang galing sa pagiging architect dahil siya graduate ng architecture at naipasang isang take lamang ang board exam pagkatapos ng graduate. Kaya maraming humahanga sa kanya dahil sa talino rin ito. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi rin dahil sa pagsusumikap nyo sa trabaho, hindi rin to maitatayo. Pero kayo po talagang dahilan ng lahat ng to, ma'am. Tama, ma'am. Ano ba kayo? Ginagawa ko rin ng maayos ang trabaho ko kaya sana kayo rin. Oo naman, Miss Marian. Oh, kain na kayo. Enjoy kayong lahat ha. Nagsimula ng kumain ng bawat isa at si Marian na may kausap ang owner nang naitapatayong 3-story building na magiging isang shopping mall. I was so happy that I choose your company, Miss Marian. I will surely recommend you to my fellow business owners. It would be a great opportunity to make my company wider, ma'am. I really appreciate it. Oh, let's eat. Mukhang masarap ang mga pagkain. Sure, ma'am. Naon na nang naglakad ang kausap ni Marian dahil natigilan siya nang may humarang sa kanyang harapan. Nakangiti ito habang hawak-hawak ng isang baso ng wine. Congrats sa atin, baby. Napangiti siya nang ito palang kanyang fiancé si Jeffrey. Oh, ikaw pala yan. Akala ko malilate ka sa event eh. Siyempre hindi, no. Andito naman ako, baby. Congrats. Siya si Jeffrey Lorenzo, fiancé ni Marian. 2 taon na silang magkasama. Siyang nagpapalakad sa construction site ni Marian at ang dahilan kung paano sila nagkakilala ay dahil sa isang party at kalaunay naging sila. Habang nagkakasiyahan ng lahat at nag-uusap sina Jeffrey at Marian, isang babaeng sumulpot sa kanilang usapan at ito ay ang sekretarya ni Marian. Oh, bakit ngayon ka lang, Clarissa? May inasikaso pa ba ako sa office, ma'am? Nako, huwag mo masyadong paguri ng sarili mo, Clarissa. Trabaho ko pong paglingkuran kayo, ma'am, at masaya po akong nagbunga yun ng success po ninyo. Ikaw talaga? Thank you, ha? By the way, meet my fiancé. Clarissa, he's Jeffrey. Jeffrey, she is Clarissa, my secretary. Nagkatingin na ng dalawa at ngumiti sa isa't isa. Nice meeting you, Sir Jeffrey. Nice meeting you rin, Miss Clarissa. Sa tingin ko ngayon lang kayo nagkakilala at nagkita, tama? Muling nagkatingin sina Clarissa at Jeffrey bago mahinang natawa. Parang gano'n na nga po. Oh well, again, nice meeting you, Miss Clarissa. Mabuti't ginagawa mo ng maayos ang trabaho mo bilang kalihim ng fiancé ko. Keep it up. Thank you, sir. Ngumiti sila sa isa't isa, pero sa likod ng lahat ng yon ay isa palang malaking kasinungalingan ang nakatago. 10:00 na ng gabi nang matapos ang munting salo-salo ng kumpanya at marami nang nagsipag-uwian. Thank you so much for coming. I hope I'll see you soon, ma'am. Happy to see you too. Goodbye. Tanging mga naglilinis na lang naiwan at sina Marian, Jeffrey at Clarissa. Ay, medyo nakakapagod ngayong araw. But I still have a meeting to attend. Ano pong maitutulong ko, Miss Marian? No, it's okay. Mabuting umuwi ka na, Clarissa. You've done enough as my secretary. You deserve a rest. And you too, babe. Mauna ka na muna sa bahay. Susunod lang ako. Are you sure? Or they want me to drive you? No, it's okay. Oh, alis na ako bago ako malate. Ingat po kayo, Miss Marian. Nagpaalam na sina Clarissa at Jeffrey at nang mawala na sa kanilang paningin si Marian, ay nagkatinginan sila at ngumiti sa isa't isa. Nice acting. Sa tahimik at madilim na parking area, kung saan kasalukuyang nakapark ang sasakyan ni Jeffrey, ay malaswang nagbigay ng halik sa loob ng sasakyan ng 2 taong hindi inaasahan ni Marian
At yun ay walang iba kundi si Clarissa at Jeffrey. Matapos ang mainit nilang paghahalikan, ay pabagsak na umupo sa tabi ng driver's seat si Clarissa at pangiting inayos ang nagulo niyang buhok. You are improving, honey. Improving? So, you mean I am not good at kissing back then? Well, it's just... You once bit my tongue. Nagtawanan ng dalawa na para bang hindi kakaguhan at kasamaan ng kanilang ginagawa. Alam mo, natawa talaga ako nung sinabi niyang first time doon nating magkita. I almost burst out laughing. You better hold it, Clarissa. Baka malata tayo niyan. Ang OA mo naman. Halata namang hindi niya halata, no? Matalino nga. Tanga naman yung fiancé mo. Kailan mo ba iiwan yan? We are not yet done with the plan, Clarissa. Konting tiis na lang. You better make it hurry, Jeffrey. Nawawalan ako ng pasensya bilang sekretarya niya. I don't want to see her giving me works to do. Hey, calm down. Malapit na tayo sa exciting part. Just make sure it won't take a year. Oh, wag ka nang magalit. Actually, kapag nagkaroon ng next project si Marian, baka doon na natin isagawa ang plano. Make sure it's a good plan, Jeffrey. Don't make our sacrifices turn into ashes. I promise. We'll make her go back to where she belongs, and we will take everything from her. Malademonyong ngumiti ang dalawa. Tila hindi na makapaghintay sa gagawin nilang plano. Pero ang hindi nila alam ay may misteryosong lalaki palang nakarinig sa lahat ng kanilang masamang plano. Lumipas ang ilang araw ay may panibagong project na naman ang natanggap ni Marian, kaya nagsagawa siya ng meeting sa lahat ng parte ng kanyang kumpanya. Dumalo rin ang business owner na gagawa ng project kasamang production team nito. Sa harap ng mga professional business owners, ay matalino at mahusay na inihiyag ni Marian ang kanyang ginawang proposal na hinangaan agad ang bawat nandoon sa meeting. Ang galing talaga ni Miss Marian, oh. Ang swerte talaga ng mapapangsawa niya. Tama ka. Ang talino niya talaga. Sa tabi ng dalawang nagbubulungan, ay nakikinig lang pala si Clarissa na naiinis sa magagandang papuring na tatanggap nito. At habang pinagmamasdan ng dalaga sa harap, ay labis talaga ang kanyang galit at inggit na para bang gustong-gusto niya nang makuha lahat ng meron si Marian. Natapos ang meeting, na successful ang proposal kaya nakangiting bumalik ng opisina si Marian habang nakasunod naman si Clarissa. Nakita mo yung reaction ng client? He was so happy to the suggestions and ideas I gave. I never knew it would be a successful primary meeting, di ba, Clarissa? Opo. Ang galing niyo naman. Gusto niyo po ba ng kape? Oh, I would love that. Pwede ba? Oo naman po. Mauna na po kayo sa opisina. Nang tumalikod na si Clarissa, ay hindi niya na napigilang ikumong mga kamao at mainis kay Marian. Ilang minuto ang lumipas, ay bumalik na siya dalang isang baso ng kape at naabutan niya nag-uusap si Marian at ang fiancé niyang si Jeffrey. Do you want me to do it for you? Huwag na, kaya ko naman eh. Natigil ang usapan ng dalawa nang pumasok si Clarissa sa opisina at kaagad nagdrama. Naku, naabala ko po bang pag-uusap ninyo? Hindi naman. Okay ma'am, here's your coffee po. Thank you. Oh my God! Sa hindi inaasahan ni Marian, ay natapon ng mainit na kape sa mismong damit ni Marian na si Clarissa na namang kaagad nag-alala. Naku po! I'm so sorry, Miss Marian. Hindi ko po sinasadya. Ang nasa gilid namang si Jeffrey ay hindi makapaniwala sa nakita dahil kitang-kita niyang intensyon yung itapon ni Clarissa kay Marian. I'm so sorry po, Miss Marian. It's okay. Hindi mo naman sinasadya eh. Pupunta na muna ako ng CR. Kaagad tumayo si Marian at naglakad paalis habang basang-basa ang damit niya sa kape. Sa kabilang banda, ay naiwan sa opisina ang dalawa na siyang napangiti dahil sa ginawa niya. Pero si Jeffrey hindi makapaniwala. Bakit mo yung ginawa? Bakit hindi? Deserve niya yun. Nakakainis eh. Clarissa naman, paano kung nahalata niyang intensyon mo yung itapon ha?
paano kung nagalit siya kanina? Ano nang mangyayari sa plano nating dalawa? Ano ba naman yan? Hindi ka naman nag-iisip eh. Excuse me? Baka nakakalimutan mong halos kalahating taon na akong under ng babaeng yan. Tsaka hindi naman siya nagalit Parte yun ng plano. Paano naman yung naging parte ng plano? Look how she is being kind to me, Jeffrey. Natapunan ko siya, pero mabait pa rin siya sa akin. Kaya isa yun sa pwede nating gawing tulay laban sa kanya. You mean? Mahirap ng mahalatayan dahil may tiwala siya sa akin. At kung darating man ang araw na malalaman niya ay masasaktan siya ng sobra. At yun ang gusto kong makita. I want to see her suffer. Dahil doon ay napangiti si Jeffrey nang maintindihan ang plano ni Clarissa. Sa loob ng CR ay kasalukuyang kinukuskus ni Maria ng polo niya. Pero kahit ilang kuskus ay hindi pa rin nawawala ang kape. Napabuntong hininga na lang siya at sumuko na lang. Lumabas siya ng banyo na may mansyang damit pero hindi pa man siya tuluyang nakakalayo ay isang lalaking nag-abot sa kanya ng paper bag. Mr. Gio? Here, Miss Marian. I hope this polo will fit you. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakita kita kanina na pumasok ng banyo habang may mansyang damit mo. So I decided to bought you a polo immediately. I hope this will fit your style. Hindi makapaniwala si Marian dahil hindi naman sila close ni Gio. Pero kusa itong nagbigay ng malaking tulong sa kanya. Maraming salamat. I'll just pay you later. No need to pay me. I gotta go. Teka lang. Pero hindi na ito napigilan ni Marian dahil tuluyan na ngang umalis si Gio. Kaya napatingin na lang si Marian sa hawak niyang paper bag at bagong damit sa loob. Si Gio Anton Salazar ay isang engineer sa kumpanya ni Marian. Nagkakilala sila nang i-recommend sa kaibigan ni Morgan na architect si Gio. Maayos naman ang kanilang collaboration. Pero hindi sila masyadong nag-uusap, kaya gulat na gulat si Marian nang bigyan siya nito ng damit. Dumaan ang panibagong araw kung saan bibisitahin na ni Marian ang location ng pagtatayuan ng 2-story building. Mahaba-habang inspection ang naganap at busy ang lahat sa pag-check sa bawat anggulo ang haba at tibay ng lupa. Sa hindi kalayuan, nahagilap ni Marian si Gio. Kaya hindi siya nagdalawang isip na lapitan nito upang magpasalamat sa ginawa niya kahapon. Mr. Gio? Nalimpungatan si seryosong pag-i-inspect si Gio nang makitang si Marian ang katabi niya. Oh, Miss Marian, kayo po na yan. Salamat pala kahapon ha. So far okay naman ang pinili mong damit. Salamat. Nahihiyang umiti si Gio at hindi lamang isasagot sa dalaga. Teka, nahihiya ka ba sa akin? Nako, hindi pwede yan no. Tsaka napaka-formal mo namang magsalita. Marian na lang itawag mo sa akin. Total, magkaedad naman tayo. Kung ganun, Gio na lang din itawag niyo sa akin. Okay, happy to meet you, Gio. Thank you so much about yesterday. Mag-expect ka na babawi talaga ako. No need, Marian. That was fine. It's really my intention to help. Hindi na talaga mapipilit ni Marian itong si Gio, kaya mahina na lang siyang napabuntong hininga. Ilang segundo pa na pag-uusap, ay isang construction worker ang lumapit kina Gio upang magtanong patungkol sa materyales. Pag-uusapan po natin yun mamaya pagkatapos ang lahat ng inspection. Kasi may nakita rin po akong damage banda ron eh. Huwag po kayong magalala. Ma-acknowledge po ang concern yung lahat. Thank you, sir. Salamat din, Ma'am Marian. Hindi po talaga kayo nagkamaling piliin si Sir Gio bilang engineer. Ganun na nga po eh. Maswerte po ako nakapili ng maayos na engineer. Nahihiya namang umiti si Gio habang nagtatawanan ng matanda at si Marian. Sa pagkakaalam po namin, malapit ng kasal ninyo. Invite niyo po kami ha. Parehong natigilan si Marian at Gio sa narinig. Kasal? Hindi ba't mag-fiancé po kayong dalawa? Nagkakamali po kayo. Hindi po ako ang fiancé ni Miss Marian. Ay, ganun po ba? Naku, pasensya na po. Sad po kasi ng isang kasamahan ko mukha kayong mag-asawa.
Bagay kasi kayong dalawa. Muli ni namang dagkatingin ng si Marian at Gio habang dinadala na lang sa mahiyang pagtawa ang lahat. Ay, una na po ako sa inyo. May area pa pala kaming ini-inspect. Nang makaalis ang matanda, ay naiwan silang dalawa roon at walang ni isang nagsalita na tila hindi makapaniwala sa naging paratang ng matanda. Hindi naman natin maaasahan ng ganun, di ba? Yes, that was just a misunderstanding. Dinala na lang nila sa mahinang pagtawa ang pangyayaring yon. Kahit ang totoo, ay may galak na nararamdaman itong si Gio sa kaloob-looban. Dahil ang totoo, may lihim siyang pagtingin kay Marian noon pa lang. Pero mas pinili niya ang lihim, lalo pat may fiancé na siya. Gabi na nang matapos ang buong inspection, kaya isa-isa nang nagsialisa ng mga trabahador. Habang si Marian ay naghihintay sa labas upang hintayin ang kanyang fiancé dahil tinawagan niya itong kukunin siya sa site. Medyo maginaw sa labas, kaya napayakap na si Marian sa kanyang katawan habang nagmumuni-muni. I think you need this, Morgan. Napaling siya sa may likuran kung saan nakaba ang kamay ni Gio hawak-hawak ng isang itim na jacket. Hindi na. Parating din naman si Jeffrey. Kahit na, maginaw dito sa labas. Mahirap na, baka magkasakit po kayo. Pero, Sige na, kunin mo na. Okay lang ako. hindi na nagpumilit pa si Marian at nahihiyang kinuhang jacket kay Gio. Salamat. Naparami na ata ang utang na loob ko sa iyo eh. Huwag kang mag-alala. Babawi ako. Anong gusto mo, lunch or dinner? No need. It's my pleasure to help you. Nagkatinginan silang dalawa at nginitian ng isa't isa. Tahimik lamang silang nakatayo roon habang dinadama ang lamig ng gabi at habang nakatanaw si Marian sa daan ay ang tingin naman ni Gio ay nasa dalaga. Napansin naman yun ni Marian kaya hindi siya nagdalawang isip na tanungin ito. May gusto ka bang sabihin, Gio? Sabihin mo na. Mukha kasing napakalalim na ni. I actually cannot find the right words to tell you. Don't worry. Maybe I can understand. Or if not, I will still try to understand. So, what is it? Is it connected to your work? Or is there a problem you want me to take care of? It's a personal matter. Kung ganon, ano yung Gio? It's actually about your fiancé. Hindi natuloy ni Gio ang mga sasabihin nang isang malakas na businang huminto sa harap nilang dalawa at ito'y walang iba kundi si Jeffrey. Ay, nandyan na pala si Jeffrey. Baka next time na lang natin pag-usapan yung Gio. Mauna na ako ah. It's okay. Mag-ingat kayo. Mag-iingat ka rin. Kumaway bilang pamamaalam si Marian habang si Gio pinagmasdan lamang siya hanggang sa makalayo ng sasakyan at doon siya nakapabuntong hininga nang hindi niya nagawang sabihin ang mga nalaman niya. Sa kabilang banda ay kaagad sumalad sa upuan si Marian papasok sa sasakyan at napahikap dahil sa antok. Kamusta, babe? Okay naman, nakakapagod. Sino pala yun? Ha? Si Gio ba? Engineer natin siya. Hindi pa kayo nagkausap? Kaya pala pamilyar. Tsaka sabi-sabi sa opisina, hindi siya namamansin. Ang close niyo yata. Baka bet ka niyan ha, di mo lang sinasabi. Anong ibig mong sabihin? Magkaibigan lang kami ni Gio. At saka hindi naman siya suplado. Baka hindi lang siya mahilig makipaghalubilo. Hayaan na lang natin. Saad ni Marian, sabay tingin sa fiancé nito habang mangiti sa labi. Pero naglaho ito nang tila may napansin siya. Teka, ano yan? Ang alin, babe? Seryosong tinuro ni Marian ng pulang mansya sa may kwelyo ni Jeffrey. Bakit may lipstick ang kwelyo mo? Kusang napahinto sa pagmamaneho si Jeffrey nang magulat sa naging tanong ni Marian. Lipstick? Hindi Ano yan? Ketchup? Oo, ketchup yan. Tila nawala ang pagod sa katawan ni Marian habang taimtim na pinagmamasta ng mansya. Rosy red? I don't think that's the color of a ketchup, Jeffrey. Maria naman. Ketchup nga yan.
Baka dahil sa tagal lang nandyan sa kwelyo ko kaya medyo naglight yung color. Pero, Babe, don't you trust me? I love you, Marian. Hindi kita ipagpapalit sa iba. You are the one and only woman in my eyes. I promise. Ay, wag mo naman sana akong gawing masama. Hindi ko yun magagawa sa'yo, maniwala ka. nagkaroon ng katahimikan sa kanilang dalawa at para kay Jeffrey, naniwala sa kanya si Morgan. Just make sure of those words you said, Jeffrey. I will never tolerate such behavior. I will never tolerate betrayal. Drive me home. I'm tired. Of course. Sorry. Nanginginig na nagmaneho ulit si Jeffrey habang nanatiling nakatayo ang kanyang mga balahibo dahil sa angking lakas, talino at hindi malulokong si Marian. Pag-uwi ay nanatili muna sa loob ng sasakyan si Jeffrey at nanginginig na kinontak ang babaeng dahilan ng muntikan niya ng pagkahuli. Hi baby, napatawag ka. You almost ruined our plan, Carissa. Oh, teka lang. Kumalma ka. Mababasag yung eardrums ko sa iyo eh. Did you know what happened today, ha? Morgan almost caught me cheating because of your fudging lipstick on my polo. Oh, nahalata niya pala yon? What? Well, sorry for her. I was busy kissing your neck that time. Gustong gusto mo nga eh. My goodness, Clarissa. Hindi ka ba kinabahan ha? Why would I? Di ba sabi mo malapit na nating makuha ang lahat? Then maybe we can also hurt her slowly, Jeffrey. I really wanted to see that woman in pain. Oo na. Galit ka na kay Marian. Pero please, konting pasensya na lang. We will really take everything from her. Wala tayong iiwan sa kanya. Kaya pwede ba itigil mo muna yung mga inis-inis mo sa kanya? Tiisin mo na lang. Pinapahamak mo ko eh. Bakit mo ba ako inaaway? Pero hindi pinatuloy ni Jeffrey ang mga sasabihin ni Clarissa dahil diretso niya itong kinol-ended at hindi pa rin mawala ang kaba ng muntikan na siyang mahuli ni Marian. Pero doon siya nagkakamali dahil sumapit ng panibagong araw ay hindi na nawala sa isipan ni Marian ang lipstick mark sa kwelyo ni Jeffrey dahil tila sumisigaw ang kanyang kaloob-looban na meron talagang mali. That ends the background inspection yesterday. May we have the floor for Miss Marian? Lahat ay napating kay Marian. Naghihintay sa sagot pero tila lumilipad ang isipan nito. Miss Marian? Oh, I'm so sorry. I apologize. Pangiting tumayo si Marian upang ipagpatuloy na ang meeting. Sa kabilang banda, ay taimtim na pinagmamasdan lamang siya ni Gio na kanina pa nakapansin na tila malayong iniisip niya dalaga. Kaya pa sikreto siyang lumabas upang bumili ng tubig at saka nilagay niya ito sa mismong upuan nito. Pagkatapos magsalita sa harap ni Marian, ay bumalik na siya sa kanyang upuan at kaagad na napansin ang tubig at maliit na note na kasulat doon. Napalingon siya sa paligid at huminto ito mismo kay Gio na nakatingin sa kanya. Doon lamang napagtanto ni Marian na galing ito sa kanya, kaya napangiti siya at uminom mula roon. Natapos ng halos 2 oras ang meeting, kaya dumiretso ng banyo si Marian upang mag-ayos dahil may formal meeting pa pala sila mamayang hapon. Tapos na siya sa isang cubicle at akmang lalabas na, ngunit ang marinig ang usapan ng ibang kababaihan sa labas ay hindi yun natuloy. Alam mo, marami nang nagsisilabasan na cheating issue ngayon. Nakakaawa talaga yung mga niloloko. Tama ka, pero buti nga nahuli kesa tumagal pang paniloko, no? Naku, kung ako talaga yan, ewan ko na lang sa kabit. Hahamparusin ko talaga siya. Grabe naman sis. Ay totoo ha. Sinira niya eh, kaya sisirain ko rin siya. Tara na nga. Nakaalis na ang mga babaeng nag-uusap, pero si Maria ay napatulala at napakalalim ng mga iniisip na para bang totoo ang kanyang mga hinala. Focus, Marian. There's no time for that. Mahinang sinapak ni Marian ang pisngi niya bago lumabas ng cubicle at sa hindi inaasahan
ay nakasalubong ng kanyang sekretaryeng si Clarice. Andito po pala kayo, Miss Marian. Kamusta po ang meeting? Pasensya na po hindi ako nakadalo. It's fine. I know you're busy with the data I tasked you. By the way, how was it? Malapit na pong matapos. Sabay humarap sa salamin ng dalawa. At habang naghuhugas ng kamay si Marian, ay kinuha naman ni Clarice ang makeup kit niya upang mag-retouch. Mahilig ka palang mag-makeup ha? Medyo lang po. Pinagmasdan ni Marian si Clarice habang nagme-makeup. Ngunit natigilan siya nang may mapansin siya sa mga makeup nito. Rosy red? Natigil naman si Clarice sa pag-retouch nang napatitig si Marian sa isang lipstick niya. Eto po ba? Tama po kayo. Rosy red ang shade ng lipstick na ginagamit ko. Bagay po ba? Tila nabablangko ang utak ni Marian nang medyo naging konektado ang mga pinaghihinilaan niya. Pero imbis na ipalata ito, ay naglabas lamang siya ng isang peking ngiti. Oh, yeah. It looks good on you. By the way, mauna na ako. Hindi na hinintay ni Marian ang mga sasabihin pa ni Clarissa. Kaya diretso na siyang lumabas ng banyo. Mabilis lamang ang kanyang paglalakad hanggang sa marating ang opisina at diretsong humarap sa computer niya. Kaagad siyang naghanap ng posibleng sagot sa mga bumabagabag sa kanyang utak. Pero hindi lang yun. Tinawagan niyang kanyang matalik na kaibigan at kilala bilang information expert na makakatulong sa kanya. Oh, Marian, napatawag ka? Leia? Can I ask a favor? Of course. What is it? Can you look for someone's information? I wanted to know her whereabouts. What's her name? Clarissa Ventura. I want to know everything about her. May duda ako sa babaeng yan. What happened? Did she do something on you? I think they are doing something behind my back. What? My fiancé, si Jeffrey. I think he's having an affair with my secretary. I want you to find it out. I'll pay you. Sure, I'll do my best. Katahimikan ang sumunod nang matapos ang tawag. Pero ang kabat-kutob ni Marian ay nanatiling malakas at hindi niya yun hahayaan lamang dahil ganoong klaseng babae si Marian. Hindi siya uupo lamang at walang ginagawa habang hinay-hinay siyang tinatapakan ng mga tao sa kanyang paligid na kahit sino pa yan, wala siyang iniilingan. Sa kabilang banda, ay patagunan namang nagkita ang dalawang maniloko na sina Clarissa at Jeffrey. Sa mismong sasakyan pa talaga ni Jeffrey kung saan regalo ito ni Marian sa kanya nakaraang taon. Nakakapagtaka ha? Hindi ka naman tumatawag sa akin sa umaga. Tapos makikipagkita ka pa. Bakit? Mismo ko no. Hindi ka ba kinakabahan? May kutob na si Marian na may ibang babae ako. Hindi yun uupo lang kapag may nalaman, Clarissa. Eh ano naman? Totoo naman ah. Tsaka di ba sabi mo malapit na natin sabihin sa kanya? Eh baka ito na nga ang sign, di ba? Still, we need the right moment for that. By the way, how is she? Did you find her odd today? Hindi kasi siya tumawag sa akin kanina eh. I tried to call her but I can't reach her. Wala naman. Talaga? She's not acting suspicious or did she ask you something? We really need to be cautious for our actions, Clarissa. Wala nga sabi eh. Ang kulit mo naman. Normal lang ang usapan na... Wait. Teka lang. Kanina kasi sa banyo, nagre-retouch ako eh. Nandun din siya tapos... Nahulaan niya yung shade na ginagamit kong lipstick. Isn't it weird? She's not into makeups at saka... Bigla na lang siyang umalis. Sabi ko na nga ba? Goodness, nakakagulat ka naman. Anong meron? I knew it. Morgan is a smart woman, and everything that goes her way will be a clue for her. What? Parang may kutob na siya na ikaw, ang babaeng pinaghihinalaan niya. Dahil lang doon? Pues kung ganoon, dapat natin siyang maunahan. We'll do our plan as soon as possible. Dapat lang, kaya magplano na tayo. Habang nag-uusap ang dalawa sa gagawing plano, ay wala silang kaalam-alam
na may palihim nakikinig pala sa kanila na siyang tutulong kay Marian sa hinaharap. Kasama ang mga tauhan ni Marian at ang planning team ay muli nilang binalikan ang construction site. Sumama rin si Jeffrey dahil gusto daw nitong makiusisa at ganun din si Clarissa na natapos na raw ang pinapagawa ni Marian kaya naisipang sumama. Pero para kay Marian, may iba siyang kutob at paniniwalaan niya talaga ito. Oh, akala ko ba hindi pa tapos ang pinapagawa ko sa'yo, Clarissa? Are you really done with your work? Tinapos ko na po talaga yun kagabi. Konti nga lang po ang tulog ko eh. Oh, really? Then why are you here? Po? I am asking you why are you here? I didn't ask you to come over. If you are tired, just go home. Ramdam ni Clarissa ang tensyon sa mga mata ni Marian na para bang sa isang galaw niya lang ay mahahalata na siya. Well, the reason why I am here, it's because I wanted to prove to you that I am loyal with my job, Miss Marian. Naglabas ng ngiti si Marian na akala ni Clarissa ay nauto niya na ito. Pero peking ngiti lang pala iyon. How sweet of you to be responsible of your work. So, you better don't deceive me, okay? Iyon ang naging huling salita ni Marian bago umalis sa harap ni Clarissa na hindi na nakagalaw at kumukulo pa ang dugo sa galit. May araw ka rin sa akin. Gabi na nang matapos ang planning team kaya nagsipag-uwian silang lahat at habang naglalakas sina Jeffrey at Marian papunta sa parking lot ay tumigil si Jeffrey. Oh, damn. I forgot my folders at the site. Mas mabuti yatang mauna ka na, Marian. Baka kasi malate ka pa sa next meeting mo eh. Sure, just call me if you got home. Pangiting kumuhay si Jeffrey kay Marian na pinaharurot ng sasakyan palayo. Buti naman umalis na siya. Kaagad naglakad pabalik sa site si Jeffrey kung saan malanding nakangiting naghihintay si Clarissa sa loob. Pero ang hindi nila alam ay nasa hindi kalayuan lamang si Marian. Ilang minuto lang ay muli niyang binalik ang sasakyan sa harap ng site at muling pumasok sa loob. Malakas na talaga ang kanyang kutob at wala namang mawawala kung susundan niya ito. Dahil sa mga inasta ni Jeffrey kanina ay hindi nagdalawang isip na sundan ito ni Marian. Sa pagkakaalam niya, hindi niya nakitang umuwi si Clarissa kanina kaya sa tingin niya ay nasa loob pa silang dalawa. Mabilis ang paglalakad ni Marian at pagpasok pa lamang niya sa site ay parang binagsakan siya ng malabig na tubig nang marinig ang pamilya na boses. At nagmumula iyon sa loob ng isang kwarto. Mabilis ang pintig ng kanyang puso at bubuksan sana ang pinto nang may nag-text sa kanyang telepono. At nang tingnan niya ito, tuluyan na nga siyang binagsakan ng mabigat na pakiramdam. Dahil ang kutob niya ay totoong-totoo sa impormasyong nakalat ni Marian ang kanyang sekretaryong si Clarissa ay karelasyon pala sa kanyang fiancé na si Jeffrey. At ang marka ng lipstick nung gabing yun ay nagmula sa babaeng hindi inaasahan ni Marian. Kaagad niyang binuksan ang pinto at doon bumungad sa kanyang malaswang ginagawa ni Jeffrey at Clarissa. Mga hayop kayo! Hindi nakagalaw ang dalawa dahil sa gulat nang makitang nahuli na sila ni Marian. Mga walang hiya kayo! May mga gamit sa gilid ng pinto at dala ng galit, kinuha yun ni Marian at isa-isang itinapon sa dalawa na agad namang umiwas sa pagkatama. Hindi na kayo nahiya? Sa mismong lupa ko pa talaga? Marian, stop it! Tuluyan na nakalapit si Jeffrey at pinigilan si Marian na magtapon pa ng mga gamit kaya hawak-hawak niya ngayon ang mga braso ng dalaga. Bitawan mo kung hayop ka! Sabi ko na nga be. So, totoo pala talaga ang kutob ko na ang fiancé ko ay may palihim na relasyon sa mismong kalihim ko. Marian. Shut your mouth, Jeffrey! Wala kang karapatang patahimikan ako at wala kang karapatang hawakan ako. Don't you dare touch me with your filthy hands. Isa ka pang babae ka? Hindi ka ba nahiya ha? Nakakadiri ka? Pumapatol ka kahit alam mo may fiancé na? O baka makati ka lang talaga? Ha? Sinweldohan kita tapos itong isusukli mo sa akin? How dare you? Malakas na tinapon ni Marian ang huling gamit na hawak niya mismo kay Clarissa na hindi na umiimik sa gilid.
Yan! Ipagpatuloy niyo yung malaswan yung ginagawa. Dahil pagkatapos ng sarap na yan, diretso kayo sa korte. At tingnan na lang natin kung kaya niyo akong talunin. Let's see what you got. And I will do my best to put both of you behind bars. Kaagad tumalikod si Marian upang lumabas na dahil wala siyang mapapala roon. Dahil bukas na bukas ay ipapakulong niyang dalawa sa kalaswang ginagawa. Pero hindi pa man tuluyang nakakalayo si Marian ay sumigaw si Clarissa. Hindi kita hahayaang gawin mo yon. Sa hindi niya inaasahan ay naramdaman na lang ni Marian ng malakas sa pagsapol ng isang kahoy sa kanyang ulo. Napakalakas nito na dahilan ng pagkawala niya ng malay. Halos kalahating oras nang lumipas bago magising si Marian. At laking gulat niya nang nakatali ng kanyang dalawang kamay at paa habang kaharap ang dalawang taong niloloko siya. Mabuti na't gising ka na. Pinaghintay mo naman kami ng matagal. Pakawalan niyo ako. Hindi niyo ito magagawa sa akin. Jeffrey, anong klaseng... Sa tingin mo makikinig si Jeffrey sa'yo? Noon pa lang niloloko ka na namin, Marian. Wala ka lang talagang alam. Kailangan niyong makulong. Pakawalan niyo ako. Walang makakarinig sa'yo rito, Marian. Tsaka, inihintay namin talagang araw na to. Kaya hindi namin haayang pakawalan ka ng ganun-ganun na lang. Tuluyang nanghina si Marian dahil sa loob ng mga taong pagsasama nilang dalawa ni Jeffrey ay niloloko lang pala siya nito patalikod. Bakit niyo ito nagawa sa akin? Anong kasalanang nagawa ko sa inyo? Sabihin niyo sa akin, anong gusto niyo? Pera? Ari-arian? Sabihin niyo na! Everything, Marian. We want everything from you. Your wealth, landmarks, and fame. Oh, ano? It has been our plan to get all of your wealth. We've been waiting for this day, so we will never make this failed. At makukuha lang namin lahat ng yaman mo. Kapag wala ka na. No, you can't kill me, Jeffrey. Hindi mo ito magagawa sa akin. Bitawan mo ako! Kinaladkad ni Clarissa si Marian habang nanunood lamang si Jeffrey sa gilid. Don't worry, Marian. We will make sure your death will be just like an accident. But before that, I want to see you suffer. Mahigpit na hinawakan ni Clarissa ang buhok ni Marian at inilublub ang mukha nito sa isang malaking drum ng tubig. Malakas pang nagtawanan ng dalawa habang pinagmamasdan nito na nawawala ng hininga. Inangat ni Clarissa ang ulo ni Marian at pinagmasdan nitong naghahabol ng hangin. Ano? Nag-enjoy ka ba? Kasi ako hindi pa eh. Muling nilublob ni Clarissa si Marian at muli na namang inangat. Walang kalaban-laban ng kawawang si Marian dahil dala ng panghina ay nakatali rin pareho ang kanyang mga kamay at paa. Sige, patayin niyo ako. Pero sisiguraduhin kong wala kayong makukuha kahit barya mula sa akin. Maghihirap kayo. At hindi ko kayo titigilan hanggang hindi kayo namamatay sa konsensya. Ipapangako ko yun hanggang sa lamay ko. Tumahimik ka! Mas nagingit sa galit si Clarissa. Kaya sa huling sandali ay nilublob niya ang mukha ni Marian. Pero hindi niya na ito inangat pa sa loob ng halos 10 minuto hanggang sa hindi na gumalaw si Marian. Clarissa, teka lang. Hindi na siya gumagalaw. Napabitaw si Clarissa ng mapagtantong hindi na gumagalaw si Marian. Hindi siya pwedeng mamatay. Kailangan pa nating makuha mo impormasyon ng pera niya. Hindi ko sinasadya. Marian, gumising ka. Clarissa, anong ginawa mo? I was mad, okay? Nadala ko sa galit ko. Hindi ko sinasadya. Pero maputla na si Marian at hindi na gumigising kaya napaluhod na lang sa sahigang dalawa. Dahil hindi nila nagawa ang kanilang plano. At sa hindi inaasahan, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw. Bakit may mga pulis? Sinong tumawag ng pulis? Shit! We need to get out from here. Kaagad tumakas sina Jeffrey at Clarissa.
Iniwan lamang sa sahig si Marian na namumutla na. Pero sa hindi inaasahan, ay isang lalaking lumapit kay Marian at hindi ito isang pulis. Tinanggal niyang tali sa kamay at paa ni Marian at sinimulan siyang i-CPR hanggang sa napaubo ng tubig si Marian. At ilang segundo lang, muli siyang nahimatay dahil sa mga nangyari habang ang lalaki binuhat siya paalis sa lugar na yun. Lumipas ang 4 na araw ay nagising din si Marian. Unang bumuhad sa kanya ay ang sagisag ng araw sa bintana habang nakahiga sa isang kwarto. Nasaan ako? Kasabay doon ang pagdating ng isang lalaking hindi inaasay ni Marian na makikita niya. Jayo? Mabutit gising ka na. Eto, uminom ka muna ng tubig. Pinaupo siya ni Jayo sa pagkakahiga at inilalayan sa pag-inom. Kumusta ang pakiramdam mo? Sumandal si Marian sa kama at muling naalala ang mga nangyari. Nasaan si Clarice at Jeffrey? Kailangan nilang makulong. Kailangan nilang magbayad sa ginawa sa akin. Kumalma ka, Marian. Kailangan mong pang magpahinga. Pero, huwag kang mag-alala. Walang nakakalam na andito ka, kundi ako lang. Teka lang, nasan ako? Nasa bahay ko. 4 na araw ka nang walang malay kaya masaya akong gising ka na ngayon. Mabuti rin at wala nang lagnat mo. Wait, you mean you're the guy who saved me that night? Ako nga. Dahil noon pa lang, alam ko nang pinaggagawa ni Jeffrey at Clarissa. Pero hindi ko lang talaga kayang sabihin sa iyo. Ang ibig mong sabihin? Alam kong may plano silang patayin ka at kunin lahat ng yaman mo. At nung gabing yun, sinundan kita. At bago pa sila magpatuloy sa plano nila na tuluyin kang patayin, naisipan kong ipatugtog ang sirena ng pulis. Kaya nagsitakbuhan sila at doon kita niligtas. Na-videohan ko rin ang ginawa nila sa'yo, Marian. Pero hindi rin nagtatapos. Dahil kinabukasan ng pangyayaring yun, isang balitang nilabas si Jeffrey. Anong balita? Pinamukha nilang missing ka upang pagtakpan ng mga kasalanan nilang nagawa. Kaya ngayon, kasalukuyin ka ng hinahanap ng mga pulis. At walang may alam na hawak kita. Dahil kung malaman mo ni Jeffrey, ay ipamumukha nila sa media na ako nag-kidnap sa'yo. Mga hayop sila. Wala silang konsensya. Marian, makinig ka ha. Kailangan mong lumaban. Hindi pwedeng manalo sila laban sa'yo. Hindi pwedeng mapunta sa kanilang kumpanya mo. Lalong-lalo ng lahat ng mga pinaghirapan mo. Tumango bilang sagot si Marian at doon napagtanto na tama si Jayo. Hindi siya ang tipo ng taong magpaparaya sa kasamaan. Maghihiganti ako. Makikita nila kung sinong kinakalaban nila. Lalong-lalo na si Clarissa. Simula nung araw na yon, mas naging matatag si Marian. Nagpalakas siya para sa sarili hanggang sa 1 linggong lumipas, gumaling na rin siya mula sa mataas niyang lagnat. Ito pala ang update sa kumpanya mo. Kasalukuyan ba itong naka-freeze? Ilang ulit na nagpumili si Jeffrey na siyang mag-asikaso sa construction site mo. Pero base sa mandato na iniwan mo noon, invalid ang rason niya. Napangiti si Marian dahil nagbunga rin ang mabigat ng mga iniwang agreement kapag sakaling mawala siya. At yun ay ang hindi basta-basta makakapagpamuno ng kanyang kumpanya ang kung sino man. Bali na lang kung nag-iwan siya mismo ng sulat. Patungkol din pala sa balita. Nakadalawa na sa harap ng media sina Clarissa at Jeffrey. Patuloy ka pa rin hinahanap. Hindi nga talaga sila titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto nila. Mga desperadang hayop. Paano yan? Anong gagawin mo? Hindi ko alam kung gagana ang plano to. Pero ito lang ang naisip kong paraan. Magpapanggap akong patay na at bibigyan sila ng peking sulat na ibibigay ko na ang yaman kay Jeffrey. At doon ako magsisimula. Kung ganon, tutulungan kita. Jayo, sa totoo lang, hindi ko naiintindihan kung bakit mo ako tinutulungan ngayon. Hindi ko rin alam kung paano ko masusuklian lahat ng to. Hindi ako humihingi ng kapalit, Marian. Gusto lang kitang tulungan. Hindi. Alam kong may rason ka. Hindi mo lang kayang sabihin sa akin, tama? Natigilan si Jayo at sa pulsa kanyang dibdib ang sinabi ni Marian dahil totoo. Hindi niya lang kayang sabihin ang totoong rason ng kabutihan niya. Gabi na.
Mas mabuti yatang magpahinga ka na. Lalo't bukas sa bukas mo na gagawin ang plano mo. Pero Sige na, magpahinga ka na. sumapit na ng araw na pinakahihintay ni Marian. Dahil isang sulat ang pinadala niya kay Jeffrey at ngayon, kasalukuyan niya itong binabasa. Hindi makapaniwala ang dalawa na si Clarissa namang kaagad hinablot ang sulat at nakapatalon sa saya. Sabi ko na nga ba, magpapaubaya rin ang babaeng yon. Buti nga sa kanya, no? Bukas na bukas, ibibigay natin to sa HR upang makita lang tayo na nga ang karapat-dapat. Parang mabaliw nang umingiti sa saya ang dalawa bago na isipang umuwi at celebrate ang nakuhang impormasyon. Naku, yung cellphone ko nakalimutan kong dalhin. Ano ba yan? Nasa parking lot na tayo eh. Nalimutan ko nga, ito naman. Sa labas mo na lang akong hintayin ha. Tumatakbong bumalik ng opisina si Clarissa at nang makuha ng cellphone ay kasabay din ng hindi pag-function ng elevator kaya wala siyang choice kundi sa hagdanan dumaan. Tahimik ang daan pababa at nagmuni-muni pa talaga ito dahil excited siya sa mamangyayari. Pero isang nakamaskarang nagtakip ng kanyang bibig hanggang sa nawalan siya ng malay. Ilang minuto lang ay nagising na si Clarissa. Pero nakatakip ang kanyang mga mata at bibig. Ganon din ang kanyang kamay. Wala siyang makita at hindi niya alam na katabi niya na pala si Marian na pinagmamasdan siyang pilit kumakalas sa tali. Hinawakan ni Marian ang pisngi ito at nilapit ang bibig sa tenga ni Clarissa. Ang totoo, hindi ko na to patatagalin pa. Gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi kita titigilan, Clarissa. Mumutuhin kita hanggang sa mamatay ka. Nagtaasan ng mga balahibo ni Clarissa nang marinig ang boses ng babaeng hindi niya inaasahang maririnig pa niya. Muli na naman siyang nakaramdam ng hilo hanggang sa nawalan siya muli ng malay. Clarissa! Clarissa! Clarissa, anong nangyari? May boses. Si Marian. Narinig ko si Marian. Ano? Jeffrey, narinig ko ang boses si Marian. Siyang gumawa sa akin ito. Teka, nasan ako? Pinagmasdan ni Clarissa ang paligid at maraming nakamasid sa kanya. Clarissa, ano bang pinagsasabi mo? Nahimatay ka dahil nahulog ka sa hagdan. Hagdan? Hindi ako nahulog sa hagdan. Ano ba? Nakakaya na sa mga tao sa paligid oh. Halika, tumayo ka na. Totoo ang mga sinabi ko. Hindi ako nagkakamali. Halika na. Walang nagawa si Clarissa kundi tumayo at umalis sa harap ng maraming tao. At imbis na paniwalaan siya ni Jeffrey, ay hindi man lang siya pinakinggan. Sa kabilang banda, ay nakangiting nagtatago sa madilim na espasyo si Marian habang pinagmamasa ng dalawang naglalakad paalis. Nang marating sina Jeffrey ang sasakyan, ay wala pa ring tigil sa pagpupumilit si Clarissa. Nagsasabi nga ako ng totoo. I heard her voice clearly. She even kidnapped me, covered my eyes, and threatened me. Bakit hindi ka naniniwala? Nauntog mo yata ang ulo mo, Clarissa. Paano ba kasi? Maraming ang nakakita sa'yo na nahulog ka sa hagdan. Tsaka baka nananaginip ka lang. Wala na si Marian. Hindi na siya babalik. At baka nga patay na siya eh. What the hell? Clarissa naman, hindi pa ba sapat yung sulat ng pinadala ni Marian? Sabi niya, isusuko niya ng yaman niya sa atin. Kaya bakit ka pa niya tatakutin? Oo nga pala, nasaan ang sulat? Ibibigay ko sa HR bukas. Natigilan si Clarissa ng pagtingin niya sa kanyang maliit na bag ay wala roon ang papel. Hindi mo ba kinuha? Anong kinuha? Nasa sayo yun. Ikaw ang huling humawak nun. Nasa na? Teka, huwag mong sabihin. Sorry. Anak ng... Muling binalikan ni na Jeffrey at Clarissa ang opisina. At doon, para silang mga baliw na gumagapang sa bawat sulok ng sahig, mahanap lang ang sinasabi nilang sulat. Pero 10:00 na ng gabi wala talaga. Ikaw kasi, bakit ka ba kasi nahulog sa hagdan? Hindi ka ba nakatingin sa dinadaanan mo? Ano ba? Hindi nga sabi ko nahulog sa hagdan. Tinulak ako.
Alam mo, Clarissa, tumigil ka na sa gawa-gawa mong storya. Tingnan mo, nasa na ang sulat ngayon? Maghanap ka na nga lang. Dami mong satsat. Parang maiiyak ng dalawa dahil tila nanalo na sila sa loto pero naging bato pa. Ang hindi nila alam ay kinuha na pala ito ni Marian upang lokohin lamang silang dalawa at paasahin sa saglit na kaligayahan. Hanggang sa tuluyan na ngang hindi nahanap nilang dalawa ang sulat. Pero dahil sa pagiging desperada nilang pareho, ay pumunta sila ng HR ng opisina at nakipag-away na binigyan nga sila ng sulat. Totoo nga ang sinasabi ko. Binigay sa akin ni Marian ang sulat kagabi. Pero naiwala ako eh. Hindi nga po kami maniniwala kapag walang sapat ebidensya, sir. Kung ganun, hindi pa ba sapat ang pagiging fiancé ko sa CEO ninyo? Nagmamahalan kaming dalaw ni Marian. CEO nyo na rin ako. Napailing na lang ang kausap ni Jeffrey. At kahit ilang ulit siyang pabalik-balik doon, ay wala talaga. Tila nababaliw na si Jeffrey dahil malapit na sanang makuha niya lahat. Pero dahil sa katangahan ni Clarissa, ay balik uno na naman sila. Dahil to sa'yo, Clarissa eh. Kung hindi mo lang talaga wala ang sulat, mayaman na sana tayo. Si Marian, andito lang siya. Ewan ko sa'yo. Ibaba ko na nga ang tawag. Inis sa binaba ni Jeffrey ang tawag at napasipa ng bato sa harap niya dahil sa galit. At napating sa kabilang daan at biglang napako ang kanyang tingin sa isang babaeng nakatayo roon. Nakaputing dress at nakatingin sa kanya. Marian? Parang tumigil ang pintig ng puso ni Jeffrey hanggang sa natumba siya bigla sa lupa dahil nahimatay na pala sa takot nang makita si Marian. Nagising na lang siya at nakahiga na sa hospital bed habang umiyak sa gilid niya si Clarissa. Nasaan ako? Tanga! Nasa ospital ka. Nakita ka lang namang nakahandusay sa lupa. Ano bang nangyari? Hindi ka naman na heat stroke. Wala namang mali sa utak mo. Ano bang nangyari ha? Muling naalala ni Jeffrey na kaputing bestida na si Marian. Biglang nagtaasan ng kanyang mga balahibo at tumalukbong ng kumot. Oh, anong problema? Nakita ko si Marian. Nakaputi na parang multo. Ano? Clarissa, parang totoo nga ang mga sinabi mo ng isang araw. Parang minumulto na nga tayo ni Marian. Baka totoo talagang sinasabi niyang hindi niya tayo titigilan hanggat hindi tayo mamamatay sa konsensya. Ano ba? Huwag mong tinatakot ang sarili mo. Walang susuko. Hindi ako titigil hanggat hindi natin nakukuha ang yaman niya. Multo lang siya. Mas kaya natin to. Huwag kang panghinaan ng loob, Jeffrey. Mas malakas ang buhay kesa sa patay, kaya umayos ka dyan. Tumango bilang sagot si Jeffrey, pero bakas pa rin ang takot. Iniwan na muna niya si Jeffrey upang magbanyo at tatawagan niya mismo ang HR. Patungkol pala sa pagkawala ni Miss Marian, I have a very important matter to discuss. Ano po yan, Miss Clarissa? Bilang magiting na kalihim ng CEO na si Miss Marian, gusto ko magpatawag ng meeting para sa magiging susunod nating tagapangmuno. Pero, oops, baka nakakalimutan mo. Kapag wala ang CEO, ako ang may karapatang mag-assign ng schedule. Kaya sa ayot sa gusto ninyo, may meeting na magaganap next week. At ako mismong pipili ng magiging CEO natin. Hindi na nakasagot ang HR dahil totoo namang may karapatan nga si Clarissa kesa sa kanila. Malademonyo yung binaba ang tawag at nagmuni-muni pa talaga. Pero nang humarap siya sa salamin, hindi siya nakagalaw nang makitang isang babaeng nakasandal at nakangiti sa kanya. Marian? Pinikit pa talaga niya ang kanyang mga mata at muling minulat dahil baka namamalikmata lang siya. Pero hindi, nandoon talaga si Marian. Oh, gulat na gulat ka yata. Hindi. Nag-e-imagine lang ako. Hindi pinansin ni Clarissa si Marian dahil akala niya guni-guni lang niya ito. Pero isang malakas sa paghila ng buhok ang naramdaman niya. Napasigaw siya at doon niya napagtanto na totoo si Marian. Bitawan mo ako! Ano yung narinig ko kanina? Ganyan ka na ba talaga kadesperadang makuha ang yaman ko, ha? Pwes, hetong sayo.
Kinaladkad ni Marian si Clarissa na maiiyak na sa higpit ang kapit sa kanyang anit. Pinasok siya ni Marian sa isang cubicle at nilapit ang mukha si Enidoro. Kita mo yan? Diyan kita ilulublob gaya ng ginawa mo sa akin. Hindi! Hindi! Diretsong nilublob ni Marian ang mukha ni Clarissa sa Enidoro at pinindot pa talaga ang flash kaya sapol talaga sa mukha ni Clarissa ang tubig sa bowl. Yan! Damhin mo ang ginawa mo sa akin. Pinagmasdan ni Marian si Clarissa na nakahandusay sa tabi ng Enidoro. Hindi pa tayo tapos, Clarissa. Naglakad na paalis si Marian bago pa mamakita sa kanya hanggang sa isang nurse ang nakakita kay Clarissa at kaagad siyang tinulungan. Clarissa? Nurse, ano nangyari sa kanya? Clarissa, sumagot ka, ano nangyari sa'yo? Si Marian, nilublob ako sa Enidoro ni Marian. Nasaan siya? Ano pang ginawa niya sa'yo? Jeffrey, paano kung hindi talaga multo si Marian? Ano? Paano mo naman nasabi yan? Sinabunutan niya ako. Nilublob din sa bowl, Jeffrey. Kaya alam kong buhay si Marian. Clarissa, kumalma ka. Baka naman sumanib siya sa ibang tao para mailublob ka sa bowl, di ba? Hindi naman pwedeng buhay siya. Excuse me po. Mas mabuti po yatang magpahinga muna kayo. Masyado po atang sumobrang mga iniisip ninyo. Hindi Totoong mga sinasabi namin. At yung kasama mong nurse, nakita niyang may naglublob sa akin. Wala naman ako nakitang ibang tao ron, miss. Sabi ko na nga ba? Multo yun. Hindi nga sabi, Jeffrey. Multo yun. Hindi na lamang nagsalita si Clarissa at piniling huwag umimik. Patong-patong ng karma natin. Anong gagawin natin? Hindi to karma. Titingnan lang kung hanggang saan ang lakas natin. Pero, paano kung karma talaga to at wala nang katapusan? Mas mabuti yatang tumigil na tayo eh. Ano? Hindi. Walang titigil. Hindi tayo titigil. Pero, bahala ka. Basta hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha lahat. Magbabayad si Marian sa akin bukas. Anong gagawin mo? Huwag kang makialam. Takot ka, di ba? Basta hindi ako titigil. Sa kabilang banda, sabay kumain sina Marian at Chayo. Sa rooftop ng mismong bahay nito ay naisipan nilang mag-usap dahil sa nakakapagod na buong araw. Cheers? Cheers. Pinagmasdan ni Marian ang nag-iilaw nga bituin at napabuntong hininga. Sa totoo lang, ayoko talagang manakit ng tao eh. Pero dahil sa mga ginawa nila sa akin, deserve nila yun. Masakit mang isipin na nagawa nila sa akin yun. Masaya naman ako nalaman ko ang totoo. Nung una hindi talaga kapani-paniwala eh. Pero habang tumatagal, napagtanto kong kayang baguhin ng isang tao sa simpleng yaman. At dahil lang yung sa simpleng inggit, desisyon nila yun. Wala na tayong magagawa doon. Tama. At hindi ko yung tutularan kailanman. Hindi ko hahayang ibagsak nila akong pailalim. Kaya salamat sa tulong mo, Jayo. Nakakaabalan talaga ako sa'yo. Wala yun, Marian. Kinakailangan mo ng tulong, kaya andito ako. Napangiti si Marian sa saan ni Jayo. Sabay inom ng wine na hawak niya, pero aksidente niyang natapunan ng kanyang damit. Oh! Are you okay? Oo, ayos lang ako. Let me help you. Kaagad tumayo si Jayo at tinulungan si Marian punasan ng mesa at damit niyang natapunan. Habang busy sa pagpupunas si Jayo ay kusang napatingin naman si Marian at taimtim na pinagmamasta ng binata. Kaagad niyang napansin ang maliit na peklat sa noon nito. Anong nangyari dito? Wala yan. Kaagad nitong tinago at bumalik sa pagpupunas. Kwento mo naman sa akin. Muli yung hinawakan ni Marian pero kaagad itong pinigilan ni Gio. Hinawakan niyang braso nito at tumingin sa kanya. Malapit ang mukha nila kaya isang galaw na lang ay dadapo ang mga labi nila sa isa't isa. Naging malakas ang tibok ng puso ni Gio dahil doon. Pero bago pa siya kontrolin ng kanyang puso, ay umiwas siya ng tingin at iniba agad ang usapan. Ano palang plano mo bukas? Pag-iisipan ko pa. Mas mabuti yatang magpahinga ka na, Marian. Parang gano'n na nga.
Ikaw din, kailangan mo na magpahinga. Sabay nilang niligpit ang inumin, pero bago pa sila makaalis pareho, ay niyakap ni Marian si Jeyo. Gusto ko lang sabihin na nagpapasalamat ako sa tulong mo, Jeyo. Kaya sana kapag kailangan mo rin ng tulong, dito lang ako. Salamat. Sumapit ang umaga, ay naisipan ni Marian tuluyan ang harapin sina Clarissa at Jeffrey. Pero hindi yata magiging ganun kasimple ang mangyayari. May nag-iskandalo sa baba. Kailangan namin ng pulis. Ano? Ano nangyayari? Sa pagkakaalam ko, ang sekretary ni Miss Marian ang may kagagawan. Kaagad naging alerto si Gio nang marinig ang usapan ng mga kapwa katrabaho niya sa kumpanya. Agad niyang tinawagan si Marian. Marian? Oh, Gio, napatawag ka. Anong meron? Hindi yata mangyaring sinasabi mong haharapin mo sila sa police station eh. Dahil andito ngayon si Clarissa. Nag-e-eskandalo sa harap mismo ng kumpanya mo. Ano? Ilabas niyo si Marian! Mas mabuti yatang magtago ka muna. Marian? Marian, andyan ka ba? Hello? Biglang naputol ang tawag, kaya kinakabahan na si Gio. Kaagad niyang tinawagan muli si Marian pero hindi na ito sumasagot. Dahil sa pagiging desperado na makuha ang lahat-lahat kay Marian, ay tila nababaliw na siya at piniling magskandalo sa mismong kumpanya. At higit sa lahat, nang hostage pa siya ng isang babaeng nasa gilid. Nagsipaktakbuhan ng mga tao sa paligid. May iba ang nagraratel na habang si Jeyo na may patuloy ni kinontak si Marian dahil baka nanganganib ang buhay nito. Marian? Marian, mabuti naman sinagot mo ng tawag. Nasaan ka? Pupuntahan kita dyan. Nanganganib ang buhay Andito mo. na ako, Jeyo. Natigilan siya nang marinig ang boses ni Marian sa likurang bahagi. At nang lumingon siya, nandun na nga si Marian. Marian, halika. Kailangan mo magtago muna. Nanganganib ang buhay mo. Jeyo, makinig ka. Haharapin ko si Clarissa ngayon. Hindi pwede. Tingnan mo siya, Marian. Parang papatay na siya ng tao. Hindi niya ako kayang patayin. Hindi ko hahayaang mapatay niya ako, Jeyo. Kaya haharapin ko na siya. Huwag kang mag-alala. Magiging mabuti lang ang lahat. Hinawi ni Marian ang kamay ni Jeyo na nakakapit sa kanyang mga braso at naglakad papunta sa gitna ng ground floor kung saan pinapalibutan na si Clarissa ng mga tao. Ilabas niyo si Marian! Andito ako, Clarissa. Ang lahat ay napatingin mismo kay Marian na walang takot na naglakad palapit. Nabitaw naman ni Clarissa ang kanyang hostage na siyang tumakbo palayo habang nakatingin lamang kay Marian na huminto 1 metro ang layo sa kanya. Marian, ako nga. Hinahanap mo ako, di ba? Akala ko patay ka na. Mali ka. Buhay ako. Andito nga ako ngayon sa harap mo. Sabi ko na nga ba? Kung ganon, ikaw ang nasa likod ng lahat ng paghihirap ko. Baka nakakalimutan mo ang ginawa mo sa akin, Clarissa. Huwag mong ipamukha na mali ako, tama ka. Pues gagawin ko ang lahat, makuha lang lahat ng yun. Clarissa, tumigil ka na nga. Hindi ako titigil. Sa hindi inaasahan ni Marian, ay biglang lumuhod sa harap si Clarissa at nagdrama. Bakit mo to nagawa sa akin, Marian? Kaibigan kita. Bakit mo to ginawa sa akin, ha? Muntik mo na akong patayin. Muntik na akong mabaliw dahil sa mga ginawa mo. Ipapakulong kita at sisiguraduhin kang mabubulok ka roon. Mamamatay tao ang CEO na to. Hindi makapaniwala ang lahat sa narinig at ang akala ni Clarissa ay tatakbo si Marian at matatakot pero dun siya nagkakamali. Lumapit si Marian kay Clarissa at sa hindi inaasahan, sinipa niya ang hawak ni Clarissa na cutter at malakas siyang sinampal. Ano? Kulang pa yan? Oh, tingnan niyo ang ginagawa niya sa akin, oh. Sinampal niya ako. Masamang tao ka. Clarissa! Morgan? Kasabay naman doon ang pagdating ni Jeffrey na hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Marian, buhay ka? Anong kaguluhan to? Anong ginawa mo kay Clarissa, ha? Ibig sabihin, ikaw gumawa sa amin nun? Oh, mabutit andito ka na rin, Jeffrey.
Lalo pat, isa ka sa hinihintay ko. Anong ibig mong sabihin? Jeffrey, pakulong mo na siya. Sinampal na ako't pinahiya. Muntik pa niya tayong patayin. Tama. Kailangan mong makulong, Morgan. Nasaan ang pulis? Tumawag ka ng pulis. May mamamatay tao dito. Binalaan ko na kayong tumigil. Pero napakatigas talaga ng ulo ninyo. Hindi talaga kayo titigil? Sige, kung gano'n hindi ko na to patatagalin pa. Sa isang malaking screen ay umalingongo ang boss na Jeffrey at Clarissa na silang kagad napalingon sa malaking TV. At doon, isang malaswang video footage ang kitang-kita. Makinig kayong lahat. Ang babaeng ito at ang ex-fiancé ko ay may sikretong relasyon habang may kami pa. At hindi lang yon. May plano rin silang patayin ako at kunin lahat ng aking yaman. Isa na namang video footage kung saan makikita ang nilulubog ni Clarissa sa tubig si Morgan habang nanunood sa gilid si Jeffrey. Hindi yan totoo. Hayop kang babae ka? Akmang sasabunutan sana ni Clarissa si Morgan pero kaagad humarang si Gio. At malakas na tinulak si Clarissa na nagpahiga nito sa sahig. Clarissa, ayos ka lang? Morgan, sinong lalaking yan? Teka, hindi ba't ikaw si Gio? Bakit ginawa mo yung kay Clarissa, ha? Wala akong patawad sa kung sino man ang kapag sinasaktan si Morgan. Kaya ikaw, huwag mong subukan. Kasabay naman doon ang pagdating ng mga pulis at kaagad pinasasa ng dalawa. Lumipas ang ilang mga araw at mga session sa korte ay naparusahan ng parehong guilty sina Clarissa at Jeffrey na may kasong attempted murder, infidelity at paninirang puri. Bumalik na rin sa sigla ang kumpanya ni Morgan at mas hinangaanin siya ng mga tao sa galing nito sa lumaban sa mga nag-ampis sa kanya. Sa kabilang banda, ay naging mas magkalapit rin ang loob ni Morgan at Gio. Mas naging matalik na magkaibigan ng dalawa pero hindi talaga may tatangging may nagbubuo na rin pag-iibigan. Halos lahat ng tao rin sa opisina ay siniship ang dalawa at tanging sila na lang ang hinihintay na magkaaminan. Isang gabi, gusto sana ni Morgan sabay silang magdino ni Gio pero hindi nito sinasagot ang mga tawag niya kaya naisipan niyang punta nito sa mismong bahay ngunit pagdating niya, walang ilaw ang buong bahay. Gio? Kinabahan siya ng konti. Pero nang pagpasok niya sa kwarto nito, ay bumungad ang nilalagnat na binata. Diyos ko, ang taas ng lagnat mo. Kailangan kitang dalhin sa ospital. Hindi na. Ikuha mo na lang ako ng gamot. Please. Hindi na nagpumilit pa si Marian. Wala siyang nagawa kundi kumuha ng gamot sa kusina at maliit na balde na may tubig pampunas sa katawan ni Gio. Buong gabi ay nakabantay siya kay Gio. Pinaglutuan niya rin ito ng lugaw upang magkaroon ng lakas. Sumapit ang 11:00 ng gabi habang inaayos si Marian ang kumot ni Gio, ay napansin niyang isang larawan na nakalagay sa maliit na mesa katabi ng kama. Kinuha niya ito at napakunot noo ng pamilyar sa kanyang chubby na bata sa larawang yun. Nagsimulang kabahan si Marian na para bang naghihinala na siya kaya habang tulog si Gio ay maingat siya naghanap ng iba pang larawan sa cabinet. At doon, isang larawan pa ni Anton ang nakita niya. Gio Anton Salazar? Anton? Ibig sabihin, si Gio at ang kababata kong si Anton ay iisa? Doon na tila bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng kanilang pagsisama nung bata pa sila. Madalas mabuli si Anton, kaya si Mario na naging tagapagtanggol nito. At dahil doon, mas naging matalik na magkaibigan ng dalawa. Pero isang araw, bigla lang nawala si Marian dahil sa States na pala sila mag-aaral. Naiwan sa Pilipinas si Anton, pero nanatili sa kanyang puso si Marian. Kaya nag-aral siya ng mabuti, graduate sa kursong engineering, at nagsimulang mag-ensayo. Kaya napakalaki na ng mga pinagbago niya. At doon niya nabalita ang bumalik na si Marian at nagtayo ng kumpanya. At kahit pa nalaman ng may fiancé na ito, hindi niya itatangging nananatili pa rin sa puso niya si Marian. Kinaumagahan, nagising si Gio
sa mabagong aroma ng pagkain. Doon niya rin napagtanto na gumaling na siya sa kanyang lagnat. Naupo siya at lumingalinga sa paligid. Natigilan siya nang makita nga nasa mesa ng larawan niya nung bata pa siya na sa pagkakaalam niya nasa loob lamang ito ng cabinet. Doon napagtanto na si Marian ang nakakita roon. Hinay-hinay siyang bumaba papunta sa kusina at doon naabutan si Marian nagluluto. Oh, butid gising ka na. Sabay na tayong kumain ng almusal. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Marian, I need to tell you something. About the picture in my room. Did you... Ako nga. Aksidente kong nakita ang larawan mo. Let me explain it to you. So, matagal mo na palang tinatago sa akin na ikaw pala si Anton. Ang kababata kong kaibigan? Marian, huwag ka sanang magalit. Ang totoo, nahihirapan akong sabihin sa'yo. Hindi ko intensyong itago yun. It's just that... Hindi natuloy ni Jeyo ang kanyang mga sasabihin nang mahigpit siyang niyakap ni Marian. Namiss kita, Anton. Akala ko hindi na kita ulit makikita pa. Ayokong iwan ka nang pumunta ako ng States. Sinubukan kong hanapin ka nang bumalik ko sa Pilipinas. Pero hindi na kita mahanap. Sorry kung hindi agad kita nakilala. Kaya pala tinutulungan mo ako ngayon. Hindi ka dapat mag-sorry. Dahil alam mo ba na sa bawat araw nakikita kita sa opisina mo? Masaya akong okay lang kababata kong kaibigan. Higit pa roon, ang gusto kong gawin. Gusto kong pasayahin ka. Gusto kong makita kang umiti. At saka sa tingin ko, kailangan ko rin itong sabihin sa'yo. Noon pa lang, may gusto na ako sa'yo. Mula noon, mahal na kita, Marian. Hindi naman yung nagbago hanggang ngayon. Naligaw man ako ng landas sa pag-ibig. Hindi rin magbabago ang pagmamahal ko sa'yo, Jeyo. He will always have a special place in my heart. Mahal din kita. Jeyo Anton Salazar. At simula ng umagang yon, nagsimula ang pag-iibigan nilang dalawa na kalaunay mas lumalim pa ang kanilang pagmamahalan hanggang sa ikinasal sila sa harap ng simbahan kasama ang mga pangako nila mula noon at hanggang ngayon. Nabulok na sa kulungan sina Jeff at Clarissa dahil wala talagang patutunguhan ng kasamaan. Habang sina Jeyo at Marian ay masayang ine-enjoy ang buhay, saan man sila dalhin ng alon. At higit sa lahat, nadagdagan ang miyembro ng kanilang pamilya. Dahil makakasama na ni Marian at Jeyo ang future baby girl nila.